Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, May 19, mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Her Excellency Batmund Bat Setseg, kalihim ng ugnayang panlabas ng Mongolia na nag-courtesy call sa punong ekotibo sa Malacanang. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng isang kalihim ng ugnayang panlabas ng Mongolia sa Pilipinas sa loob ng mahigit 4 na dekada. Ang uling pagbisita ay naganap noong 1984 nang tanggapin si dating kalihim ng ugnayang panlabas, Gom Busoren, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pag-asa na ang pagbisitang ito ay magbubukas ng daan para sa mas matatag na ugnayan, mas maraming palitan at mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. May 20, Martes, dinaluhan ng Pangulo ang ika-127 anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas na ginanap sa Naval Operating Base Subic, Zambales. Dito ay muling pinigtibay ng Pangulong matatag na layunin ng kanyang administrasyon na bumuo ng isang makabagong AFP na patuloy na magtatanggol at magsusulong ng karapatang pandagat alinsunod sa international law at aktibong makikilahok sa mga internasyonal na hakbanging pandepensa at panseguridad tulad ng balikatan exercises, Rim of the Pacific at multilateral naval exercises. Pinuri din ng Pangulo ang Philippine Navy kaugnay ng naging mahalagang papel nito sa nakaraang midterm elections. May 21, Miyerkules, bisita ng Pangulo sa Malacanang si businessman at executive producer Manny V. Pangilinan kasama ang mga artista at production team ng The Last Resort, isang Hollywood romantic comedy na kinunan sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa production team at nagsabing masaya siya at tunay na nakapananabik na mapanood ang nasabing pelikula. Sana, sabi ng Pangulo, ay matulungan nilang maipakilala ang Pilipinas sa buong mundo sa paraang nakikita ito ng mga Pilipino bilang isang bansang maipagmamalaki. Sa nasabing pagbisita ay pinakita ng production team sa Pangulo ang ilang behind-the-scenes footages na tampok ang pagkain Pilipino, iba't ibang destinasyong panturista at tanawin at ang tanyag na pagkamaasikaso ng mga Pinoy. Nakatakdang matapos ang produksyon sa May 28 at planong ipalabas ang pelikula sa Araw ng Mga Puso ng 2026. Huwebes, May 22, ipinresenta ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong batas sa mga ahensyang magpapatupad at iba pang stakeholders sa isang seremonya na ginanap sa Kalayaan Hall sa Malacanang. Isa sa mga batas ay ang Republic Act 12145 na magtatatag ng Department of Economy, Planning and Development bilang pangunahing ahensya ng gobyerno para sa patakarang pang-ekonomiya at pagpaplano sa kaunlaran. Isa pang mahalagang batas ay ang PVOLCS Modernization Act o RA No. 12180 na naglalayong gawing moderno ang PVOLCS. Biyernes, May 23, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ceremony ng Sky Garden Project sa Pangasinan. Pinondohan ang nasabing proyekto ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA, katuwang ang Department of Tourism at LGU ng Alaminos City. Tampok dito ang elevated green spaces na lalagyan ng iba't ibang klase ng halaman, walkways, sitting areas at interactive zones, shopping center at viewing decks. Agad namang nagtungo ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng Lower Agno River Irrigation System, Paitan Dam, habang pinangunahan din ang pamamahagi ng mga makinaryang pansakahan, kagamitang pang-agrikultura, farm inputs at mga proyektong solar-powered irrigation sa bayan ng Santa Maria sa nasabi ding lalawigan. Mula Santa Maria ay dumiretso ang Pangulo sa Dagupan para naman sa formal na inaugurasyon ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Ang makabagong pasilidad ay itinayo upang magbigay ng abot-kaya at legalidad na serbisyong medikal para sa mga pasyenteng may kanser sa buong rehiyon. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbibigay ng accessible na pangangalagang pangkalusugan lalo na sa mga malalayong probinsya. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.